Every time na nagpapa-change oil kami ni Dane, naiisip ko nung time na tatrabaho ko dyan sa Honda tsaka sa Ford na as mekaniko. Naalala ko nung sabi, ano kayang feeling ng nasa lounge ka lang tapos change oil yung ano mo, sasakyan mo. Siguro ang sarap nun. Someday, kalokohan yan. Sino bang sino? Ewan ko dyan, kitang-kita naka-red eh. Good morning guys! 6:47 ngayon and change oil day natin nitong Raptor. And bibigyan ko kayo ng isang mabilisang insights kung plano nyong bumili ng Raptor sa panahon ngayon. Tsaka pag-usapan natin yung 3 things na pinaka nagustuhan ko at pinaka ayaw ko dito sa Ranger Raptor. 3 things lang pero baka dumami to. Ano pala, 99 things. Ayan, 99 good and 99 bad. Bahala na, basta bilangin nyo na lang mamaya. Anyway, since sobrang maulan ngayon, hindi tayo makapagkarera kahit isang beses. Napakalaking factor niyan yung ulan kapag nagte-testing tayo. Kasi syempre, yung mga cameraman natin, yung mga tropa natin, yung flagman and all that, hindi natin magagawa yan kapag naulan. Kaya ngayon, ito muna pag-usapan natin. Pang ilang change oil pa lang namin to, parang 3 beses pa lang. So ngayon, pupunta tayo sa Ford Alaminos. Doon natin nabili itong Sipar, itong Ranger Raptor natin, and papa-change oil ulit natin siya. Funny thing, pero yung unang change oil nito ay 500 kilometers lang. Ako yung nag-insist na, 500 ba yun, B? Ilan ba yun? Basta parang first 1,000 kilometers pa lang yata yun or something like that. Kasi ang recommended nila, paglabas pa lang ng kasa, 10,000 kilometers agad yung change oil mo bago ka mag-first change oil. 10,000. Kasi yun talaga ang range ng Ford. Sabi nila, every 10,000. 2,000. Kasi 2,000 nga every ba? 8K tayo Di ba ang nangyari, 2,000 nung una. Di ba ayaw pa nga nila i-change oil kasi masyado pang Maaga, oh. maaga. Oo, tama. Tapos di ba ang sunod natin sa Naging 10,000. Naging Oo, 10. tama. Ayun nga. So, ang unang change oil namin, first 1,000 or 2,000, pina-change oil ko na. Kahit yung recommended ng kasa ay 10,000 pa talaga. Eh, kinausap ko naman yung SA na nasa magandang pag-uusap lang naman yan, guys. Recommended talaga 10K. Eh, tropa na rin natin yung SA dyan tsaka yung mga mekaniko dyan sa Ford Alaminos. Kaya yun, pinayagan din ako mag-change oil nung first change oil. 2,000 kilometers yun. Kasi nga syempre, isa rin tayo sa mga old school na kumbaga pag yan, unang change oil, ganyan, hindi pa sobrang linis ng system. May mga rebaba pa yan, may mga debris na kailangang filterin, kailangan mailabas agad as soon as possible. Paglabas ng kasa, makikot-ikot sa system, okay na. So, yun yung point. First change oil, napaka-importante niyan kasi para matanggal yung mga dumi ng factory na pagkakagawa niyan. Kaya pina-change oil ko agad ng 2,000 kilometers. Pangalawang change oil, 10,000 yung odo ko. Pero 8,000 pa lang, nagpa-change oil na ako. Every 8,000. Ang alam ko, ang recommended sa ibang manufacturers or ibang brand, minsan 5,000, 7,000, 8,000. Si Ford, 10,000 talaga. Pero ako, medyo inunahan ko na kasi alam nyo naman, ito yung number 1 sa concern dito sa Ranger Raptor yung wet timing belt. Kaya ikaw na owner ng Ranger Raptor, dapat alagaan mo talaga yan with utmost care. Pero kahit si Ford gusto niya, hindi mo alagaan kasi 10,000 nga, medyo mahaba yung range na yon. So tayo, mas inalagaan pa natin kasi 8,000, nagpapa-change oil na ako. Tulad ngayon, galing ako ng 10,000 odo nung last change oil ko. Ngayon, 18,700 na. Magna 9,000 na pala, di ba? So, yun yung point. Papa-change oil lang tayo ngayon. Magkano ang gastos natin nakaraan, B? Change oil. Ang alam ko, basta parang nasa 10. Yun yung ordinary, no? Pagtanggal yung mga unnecessary, ano yata? Parang 8K. Hindi, yung PMS yung mahal. Parang nasa 12,000 yata yun, no? Basta parang tanda ko sa 10,000. 14 yata yun something. Pero yung isang mahal, guys, yung PMS na. Yung lilinisan na yung brakes nyo. Yung second change oil ko, ginanon na ako. Nilinis na yung, brakes. Ayun, mga 12 yun. Ngayon, tinanggal namin dun yung mga unnecessary katulad kasi nung unang change oil natin ng 2,000. Pero nung nakaraan, kasi yung second change oil namin, pinalinis ko na rin yung brakes. Tapos palit na rin ng filter, di ba, May? Pinalitan na rin siya ng cabin filter, kaya medyo nagmahal-mahal ng konti. But the point is, mas mahal kapag may kasamang brake cleaning. So ang ginagawa ko kasi every palit-palit, tsaka lang ako every other change oil, tsaka lang ako nagpapalinis ng brakes. Hindi every change oil. Kasi hindi naman necessary na. So yun guys, kapag magpapa-change oil kayo, payo ko din sa inyo, kung hindi nyo naman kailangan, wag na kayong magpa-engine cleaning, wag na kayong magpalagay ng something sa wiper, wag na kayong magpalagay ng nitrogen sa gulong nyo. Pwede nyo ipalis yun, optional naman yun. Kausapin nyo lang yung SA nyo. Pero goods din
nyo na, lalo na sa mga hindi masyadong nagme-maintain ng sasakyan nila, hindi masyado nag-check ng mga PSI, mas maganda mag-nitrogen talaga kayo sa gulong nyo kasi ang nitrogen ay mas stable sa mga changes sa karsada, sa init, sa lamig. Hindi siya basta-bastang sumasama sa katulad niyan. Pag uminit, tataas ang temperature, tataas din ang pressure. So yung PSI mo tataas. Kapag naman malamig, bababa yan. Kapag normal na hangin lang o compressed air lang, mabilis yung changes niyan. Mabilis magbago. Unlike yung mga nitrogen, medyo matagal siyang magbago. Matagal tumaas yung PSI, matagal bumaba yung PSI. Basta-basta. So yun yung point. Pag papa-change oil kayo, pwede nyo ipatanggal, pwedeng hindi. Depende sa inyo. Pero mas makakamura kayo doon significantly pag pinatanggal nyo kasi magkano rin yun eh. Naalala ko din nun dati kapag nagtatrabaho ko sa kasa ng Ford. Paagahan talaga doon guys. Kaya kung magpapa-change oil kayo, agahan nyo. Ngayon medyo na late kami. Kasi may mga inasikaso pa ako. Tsaka yan, sinetup ko pa yung mga cameras and all that. Kaya medyo late na to. Kasi 8 yung hash brown. Dalawang ganun na lang. Cheese egg sa hash brown. Malinis. Orange. Hi, good morning. Welcome to McDonald's. Dalawang order nun cheesy egg desal with hash brown. Yung drinks yung isa orange juice. Yung isa naman ay iced coffee. Okay, yan lang. Okay, pa-birthday na po sa lahat. Salamat. Oh, ayun guys. And another thing dito sa Ranger Raptor malaki talaga siya. So medyo sanayan talaga sa mga drive-thru. Pero good thing naman, bihira naman tayo sumabit sa mga drive-thru. Nagsino na lang. Okay, salamat. So far naman, di pa ako sumasabit ng malala. At saka pag sumabit kayo, gulong usually yung tumatama. Kasi nga, malaki yung gulong nito. Tapos isa pa maganda dito, marami siya mga cup holder. Ito, isa dito, dalawa doon. 1, 2, 3, 4. Meron pa dito. 5, 6, 7, 8. Dalawa sa likod. 8. Isa pa sa pinaka nagustuhan ko talaga dito sa Raptor. Every time na dinadrive mo siya, parang brand new yung feeling na, oy pre, ay, tropa pala to. Shoutout sa mga tropa. Kaya pre. Ingat po. Salamat pre. Thank you. Ewan ko kung nakita kayo, naka-vlog ako eh. Shoutout sa mga tropa. Ayun, pag dinadrive mo yung Ranger Raptor, kakaiba yung feeling laging parang, men, sobrang premium talaga. Hindi talaga ako nagsisisi na ito yung ginit ko. Sobrang premium niya. Mapapaano ka na lang, wow, laging may wow factor pag sumasakay ka dito. Dito na tayo sa, bandang Honda. Ito Honda to eh. Kasunod niyan, Suzuki, tapos Ford. Yan naman tayo susunod pagka... Charing! May ares pa puti. Ares na puti. Joke lang yun joke lang. Mangarap lang kayo na mangarap. Anyways, yan nga. Dati ako nagtrabaho dyan sa Honda na yan. Yan yung main na may hawak ng Honda dun sa pinaka-OJT-han. Ayan ang main. Kalamba ang lagi. Hindi kalamba ang main. Dito na tayo. Ito na tayo guys. Sana wala pa. Feeling ko wala ba? Usually wala pa. Ay, meron na! Ay, meron na. I'm so sorry. Meron ng isa pero okay lang. At least isa lang. Kaya naman ng mga mekanikong sabay-sabay na 3 or 4. Share mo yung experience mo. Oo nga, Na ilan ba talaga ang sabay-sabay na change oil? Sige, good question. Dati, nung nagtatrabaho ko sa Ford, kaya namin kahit kung ilan yung mekaniko, ganun namin kayang pagsabay-sabayin yan. So, kung 5 kami or 6, kaya yon 6 na bay. Kanya-kanya yun, change So, oil. kahit ma-first ka, second, third, fourth, Sabay-sabay. din kayo i-change oil. Oo, pero syempre, mas maganda, mas maaga ka. Kasi pag nagkaroon niya ng may nauna sa yung konti, ang timano niyan, mawe-wave ka na sa susunod. Pero sa recommended mo, 1 or 2, maganda pang pwesto yan, no? 1 or 2, the best yan. Hanggang 4. Kasi most of the time, kaya nila 4 eh. Ewan ko lang dito sa, sa Ford Alaminos kung ilan yung kaya nila. Pero sa Kalamba, yun nga, tamang lang. Sa mga tropa nating nanonood dyan, kahit ilan kayo, happy ako kasi nanonood kayo. Wala lang, hangout lang tayo paminsan-minsan. Tulad nito, change oil day. Walang kwenta-kwentang araw to para sa inyo. Walang karera no? Pero at least, di ba? Chika-chika na lang tayo. And marami tayong pag-uusapan siguro mamaya after change oil. Abangan nyo, pag uminit, sunod linggo-linggo naman ang karera. Marami tayong pag-uusapan about dun sa mga paggagawin natin na future contents soon. So yun lang, ngayon nandito na kami. Magla-login lang yan, tapos aalamin kung ano number ka. 1 or 2 kami, mga hanggang lang tayo nagpapa-change oil. The usual. Mga 9, tapos na no? Mga 9 tapos na. Kasama na dun yung car wash. Pero pag hindi nyo papa-car wash, ito rin, tekniko din sa inyo. Kung gusto nyo mapabilis, wag na kayo magpa-car wash. Free, ang alam ko, free naman yung car wash pero depende sa inyo kung papa-car wash kayo kasi medyo matagal din ang car wash. So, kung hindi naman kayo papa-car wash, mas mapapabilis. Tingnan natin, i-update ko kayo kung gano'ng katagal i-change oilin to. 7 na, dumating na tayo dito, 7. Tapos 7 linggo na po, mga 7-1. 7:04 na ngayon. O, tingnan natin mamaya. Kagabi pa ito nandito.
So yun guys, see you. Kasi ngayon tatambay muna kami dyan sa loob. Mamaya change oil na to. Halika, tanong mo dito. Pag sinabing hybrid. Ano pag sinabing hybrid? Pag sinabing hybrid. Next video. Na mamaya paliwanag sa inyo. Oh guys, may nakita kami dito. Territory na platinum. Bago. Karaoke yarn. Silipin lang natin. Yun, no? Yan, oh guys, napaka-premium talaga ng platinum. Bago to bago. Hybrid. Ganda ng tablet. Usong-uso to ngayon no? Ano nga yung plastic? Gusto nyo pag-usapan natin o kaya reviewin natin yung mga ganyan hybrid. Kasi kayo, basta sinabing hybrid, go kayo ng go, no? Matuling, matipid. Ganda ng mga upuan, no? Hindi ka magpapasakay ng bata dito. Kasi madudumihan. Kunyari may chocolate, tapos igagana. Bakit lang? Malaki din pala yung tablet. Ito naman, XLS. Hindi XLT ba? Maliit lang yung tablet. Malaki din yung tablet niya. Tignan natin, guys. Ay, hindi, mabigat Hindi, yata. malakas yan. Ikaw nga. Buksan mo. Natatakot ako. Malakas yan. Oo, diba? Ayaw nga. Malaki din yung tablet. Parehas lang. Sa ganun lang nagkaiba. Yung ganun. Tsaka yun. Ano pa yung ano niya, manual yung... Ito, plastic ba? Plastic ba? Plastic. Ito na naman, buksan mo. Ito, territory. Parang gusto ko. Kaya gustong-gusto to ng mga girly. Tignan mo yung loob. Ganda ng loob, no? Sobra. Wowness. Ganyan ang galawan ng mga babae. Kanina ako yung naka-jacket. Ngayon, ang lamig dito sa loob. Anyways, dito tayo sa loob ng Ford Ano ngayon. talaga dito? Dami. Malamig dito. May wifi pa. Ayan. So, yung naka-jacket ngayon. Very nice. Okay guys, pakita ko pala sa inyo to. Dito sa trip 2, dito ko nilalagay yung every change oil ko. Ayan. 8,240. Average fuel consumption, 8.6. Tapos yung total time, 295 hours. 23 minutes, 33 seconds. Bago ko siya i-reset. Average speed, 27 kilometers per hour. O, ayan. Ang gagawin ko dyan, i-reset ko na yan. Reset ko lang yan. Yan. Para next change oil, kita ko kung gaano katagal ulit. Tol, na kami. Salamat. Ay, Salamat po. ito nga pala yung SA ko, guys. Oh. Eh! Shoutout kay Sir Franco. Good morning! Ayan. Subscribe mo yun. Naka-vlog pala ako. Kapwa. Okay, tol. Salamat. Thank you. Ingat po, ingat po. Thank you. So, yun guys. Tatapos na nung change oil natin. Pinasama ko na rin yung linis ng preno kasi konti na lang din naman ang dagdag. At least linis yung preno tapos nalagyan pa nila ng... Siyempre, pag nilinis ang preno, ganun kami. Pag naggagawa kami, ewan ko lang. Hindi ko na na-check Pero may tiwala naman ako sa mga tropa dyan. So, maybe nilagyan nila ng mga grasa-grasa yon. Good thing yun. Para maganda yung preno nyo. Anyways, ang nagastos natin ay 11,600 plus. Yan ang... Normal lang yan ha, normal na change oil. Pero kung gusto nyo, langis lang, parang mga nasa around 10k lang, kung langis lang. Pero kung kasama yung mga inspection, ineme ng mga batteries, mga ganyan, mga fluids, check nila, yung brake cleaning, yan. Pagkakasama yon, mga nasa around, 11,600. Yung sa amin, ganun, sakto yun. Pakita ko sa inyo sa mabilisan. So, natapos kami, mga 9:45 or mga 9:30. Mga ganun. Kasi kasama yung bayaran Bayad kayo, tapos konting payo ni SA. Ayun lang. So, kasama na lahat yun. Ngayon, on the way na kami pa uwi. So, ganun kabilis yung change oil. Mabilis lang. Kapag maaga kayo. Pero pag katulad nun. Oo, may dumating kanina. Parang ginagawa na yung sa amin or patapos na. Sila bago pa lang nag-fill up ng mga bago. Yung mga pinipirmahan dun. So, matagal pa yun. Most probably, mga pa yun. Lunch time pa yun. O after lunch siguro. Partida, may misa pa kanina, diba? May misa sila dun So, medyo tumagal-tagal pa yun. So, yun, magpatuloy natin yung about dyan sa hybrid na yan. Tsaka sa mga electric. Kasi nauuso na yan. Maraming mga vloggers na ngayon na nagbi-video about dyan. And so far, sa mga bumibili ng mga electric or hybrid na sasakyan, most of them nagiging car vlogger na, nagiging, anong tawag dito? Parang, basta yun yung point. Nagiging vlogger na sila ng kotse. Kahit yung niche naman nila hindi about doon.
Halimbawa lang, tech reviewer, naging vlogger na rin ng kotse. Halimbawa, food vlogger, naging vlogger na rin ng kotse. Kasi nga parang, anong nangyayari kapag bumibili ka ng electric vehicles, hindi man lahat pero karamihan. Ang nangyayari, pinapaliwanag nila kung bakit napakaganda ng electric vehicle o ng hybrid system. Pag-uusapan natin yan sa ibang video kasi pag dito natin pinag-usapan, sobrang haba niyan, maniwala kayo sa akin. Tinry ko kanina actually. Pina-edit ko lang kay paring editor para umiksi yung usapan natin kasi about change oil to. So, mahabang usapin talaga siya. Marami kang pag-uusapan. And I'm pretty sure marami kayong matututunan doon kaso nga lang, hindi ito ang tamang pagkakataon para dyan. Anyways, yun ang point. Maganda naman ang hybrid tsaka electric na vehicles. It's just that kokonti lang ang idea ng tao about sa mga real pros and cons ng pag-own ng electric vehicle o ng hybrid vehicle. Puro kasi positive sides ang nalalaman nyo, hindi nyo nalalaman yung mga negative sides katulad ng hindi natin pag-usapan yan. Susunod na video, mag-comment kayo kung gusto nyo pag-usapan natin. Kahit kukunti yung viewers nito, walang problema. Basta matakel natin yun. Kasi kung nagde-decide kayo, nag-iisip kayo kung kukuha kayo ng full electric, plug-in hybrid, anong tawag dito? Full electric, napakadami niyan. PHEV, sana nakakapagod. Sobrang dami niyan, guys. So, balik na tayo sa topic natin, which is yung change oil. Alam nyo, guys, naalala ko lang kanina habang nag-aantay kami sa lounge. Every time na nagpapa-change oil kami ni Dane, naiisip ko nung time na tatrabaho ko dyan sa Honda tsaka sa Ford na as mekaniko. Naalala ko nung sabi, ano kayang feeling ng nasa lounge ka lang tapos change oil yung sasakyan mo. Siguro ang sarap nun. Someday magagawa ko din yun, parang ganun. And nakakatuwa lang kasi thank you Lord kasi nagagawa na natin yun. And naalala ko din kapag nagtitip yung mga client namin, tuwan-tuwa kami nun. Kaya don't forget na bigyan nyo ng tip yung mga mekaniko kasi malaking bagay sa kanila. Promise, ako na nasasabi sa inyo, kahit maliit yan, para sa inyo, para sa kanila, malaki na yun. And nakakatuwa yun, promise. Pampasaya yun. Kaya pag magpapa-change oil kayo, may commission ako dun sa mga tropa natin mekaniko. Anyways, yun. Happy ako kasi nagagawa na natin yun. And ngayon, papuntahin siya ako kasi may bibilin lang kami dun na cellphone. Secondary cellphone. Para kay Ichan, yung videographer natin. And ang usapan natin about dito sa Ranger Raptor, no? Isa sa pinakang hate ko, pag-usapan na natin yung pinakang bagay na nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan, di ba? Sabi ko kanina yan. Isa sa pinaka-hate ko dito sa Ranger Raptor yung settings. Pag i-on mo siya, meron akong mga settings na ino-off talaga dito. Number 1 na dyan yung auto emergency braking. Marami nagsasabi na, ano yung safety? Wow, inalis yung safety. Ganyan, no? Safety kayo. Pag naranasan nyo yung automatic na nagpe-preno, kahit hindi naman kayo babangga o alam nyo naman nakakayanin ng preno nyo, pero isinasagad nyo yung preno. Pag naranasan nyo yan, tsaka nyo sabihin na kukulit nyo, palibas hindi nyo naranasan yung ganon. Alam ko namang safety feature yan, pero may time para dyan na i-on at may time para i-off, lalong-lalo na sa mga crowded places na dikit-dikit yung traffic. Magugulat kayo kahit minsan hindi naman tatawid yung nakatayo lang sa gilid, gumagalaw lang, kusa talaga siya na preno. So yun yung isa sa pinaka-hate ko kasi hindi ko hate yung technology, ang hate ko kasi every time na i-off and i-on mo siya, every time na i-on mo yung makina o tatakbo ka, automatically babalik siya sa on settings. Naka-on lagi siya for safety reasons, and it's not bad, it's just that sana pwede mo siyang i-off na depende sa gusto mo. Pag in-off mo, hindi na mag-on ulit o mare-remember nyo yung settings. Ganun din dito sa lane keeping assist, ganun din, nag-auto-on din yan. So, madali lang sa lane keeping kasi kiniklik mo lang yan dito sa manibela, double click mo lang. So, sana, yun yung number 1 na concern ko, na sana ma-remember yung settings na sinet natin. Kasi promise, pag naranasan nyo, magugulat talaga kayo. Kung medyo hindi malakas ang dibdib nyo, baka atakin pa kayo sa puso. Kahit babae, sasabihin ng iba, babaan mo na lang sensitivity. Binaba ko na sa lowest sensitivity. Binaba ko na. Ganun pa rin. Kayang-kaya mong ipreno, nandyan lang. Gusto mo yung smooth braking. Kaso ang gusto niya laging, ganun talaga. Magugulat kayo. So number 1 na hate ko yun. And pangalawa, yung pagiging sluggish niya pagdating sa start and stop. Diba, pipreno kayo? Minor. Tapos aapakan nyo ulit. Sluggish siya. Kasi maiiksi yung mga gears niya. 10 speed kasi to, kaya cambio siya ng cambio. So, feeling sluggish siya, pero pag nasanay kayo, okay lang din. Ganon din yan sa V6, I think. Medyo sluggish yan pagdating na arangkada kasi same lang naman sila ng transmission. Pero way powerful, syempre, yung makina ng V6 kumpara dito. Pero take note, sa panahon ngayon, ang alam ko, puro V6 na ang makukuha nyo. Hindi na kayo makakuha ng biturbo. So, swerte pa ako para sa akin kasi nakakuha ako ng biturbo kasi ito talaga yung pinakagusto ko. Way back, nung nangangarap pa ako na magkaroon ng Ranger Raptor, nung unang lumabas yung Ranger Raptor na yan, tanda ko pa.
Yung kulay blue ang unang lumabas niyan. Yung maliit pa yung mukha. Ang sabi ko noon, kahit hindi na ako mag-Ranger Raptor, kahit yung wild track na lang na 2.2 pero 4x4. Mind you, meron na ng 3.2 pero 4x4 din. Merong 3.2 na choice pero ang choice ko talaga way back 2.2 lang. Ayoko ng sobrang laking makina kasi hindi ko naman lagi magagamit yon. Ang mas gamitin ko, mas importante sa akin ay yung 4x4. So yun, balik tayo sa mga hate. Yun, medyo sluggish siya. Ano pa bang hate ko dito? Ano B? Ano pa yung hate mo sa tingin mo? Yung medyo hindi mo nagustuhan. May naiisip ka ba? Ayun, oo nga. Ang galing, galing. Ang galing yun. Yun na Dane. Yun dito lang sa ano, napakasimple lang nito guys. Napakasimple lang. Ayun kung ba't hindi pa ito nilagyan niyo. Things lang na. Oo, sobrang liit lang. Pero nakakagulat siya pagka meron na rin kayong Ranger Raptor. Yung ano, isa pa, pakinig mo. Yan. Yung handles dito. Sana yung mabagal siya. Oo, yung may damper. Kahit yung Civic ko na luma, mayroon na nun eh. Ba't ito, wala. Yun lang, small thing. Hindi naman siya big deal. Pero sineshare ko lang para alam nyo. Hindi na kayo magulat. Sa interior, wala talagang problema. Ayun pa pala sa likod. Hindi siya gaanong komportabling upuan sa likod. Well, Feeling ko lahat naman ng pickup kasi Tama. ay higa yung upuan. oo, tama. Diretso lang kasi siya. Mostly ng pickup ganun. So, pag ano na lang, mag-sedan na lang kayo kung ayaw nyo ng ganun. Ito pa pala, napaka-importante nito guys. Isa din to sa pinaka-hate ko dito sa Ranger Raptor. Yung headlight. Pero hindi yung ilaw ng headlight, kung hindi yung calibration ng headlight. Once na makapag-park ka ng medyo nakaganan, medyo nakasubsob yung mukha mo, pag inon mo yan, magre-recalibrate yan. Sobrang talino ng ano yun, ng violet nito. Magre-recalibrate yan. Tapos pag nag-calibrate yan, ile-level niya ngayon, ay nakatikwas ka nga. So pag tumawid ka sa highway, tas gabi, nakakasilaw yung headlight mo. Hindi mo siya mare-reset ng papindot-pindot lang. Alam mo kung paano mo mare-reset? Papatayin mo pa yung makina bago mo siya ma-reset ulit ng tama, yung tamang level, gitnang-gitna na ulit. So, kailangan mong tumabi kasi wag mo idadiretso yung takbo mo na hahayaan mo lang na nakakasilaw ka. Kung responsableng driver ka, nakakainis yun. Pero kung irresponsable ka, maybe wala kang pakialam dun. So ako, ginagawa ko, tumatabi ako sa gilid na safe. Sa pantay kayo tatabi and then off nyo and then i-on nyo ulit. Doon lang ulit magre-recalibrate yan. Nakakainis yun. So sana may reset button man lang. Wala, yung research ako wala eh. Anong kalokohan yan? Sino ba ang sina? Ayoko dyan. Kitang-kita naka-red eh. Nahan ko talaga yan. Atat na atat. Oh, kakaliwa naman pala siya. Ano yun? Nakita mo ba? Grabe oh. Anyways, wala naman tayong paki doon. Pero, yun. Isa yun sa pinaka nakakainis dito. Kailangan pa tumabi. On and off mo pa. So far, yun lang. Wala na akong ibang hate dito. Pero pinaka naaanoy talaga ako dun sa settings na bumabalik kada ino-on mo. May ano naman daw dyan, may solusyon, yung force scan. Pero soon ko na gagawin yan siguro. Okay na sa akin, papindot-pindot, ganyan ganito. Yun lang naman. Ngayon guys, malapit na tayo dun sa destinasyon, yung pagbibilang ko nung cellphone. So mamaya na lang ulit. Okay guys, dito na tayo banda sa May Chaong. Dito tayo bibili nung cellphone na secondary. Tapos, mamaya mag-uusap ulit tayo. Let's. Okay guys, nakabili na tayo. So pagpatuloy natin yung pinag-uusapan natin kanina. Tapos na ako sa ayaw, yung mga hate ko dito sa Ranger Raptor. Dito naman tayo sa pinaka nagustuhan ko naman. Okay, number 1, comfort. Huwag na natin pag-usapan, 100% comfort, 10 out of 10. Then pangalawang thing na pinaka nagustuhan ko dito, meron pa tong Ford Pass. Ang alam ko yung V6, inalis na nila yung Ford Pass. I don't know why. O talagang wala talaga yung V6. Pero itong bi-turbo, meron to. Yung Ford Pass, mamomonitor mo dun yung status ng sasakyan mo. Pwede mo siyang unlock. Yung in-depth, search na lang. Pero pinaka nagustuhan namin dun kapag sobrang init sa parking, pwede mo siyang i-on and i-off kapag gusto mo kahit napakalayo. Hindi kailangan ng range ng remote. Kahit nasa pinaka-top floor ka ng building, tas nasa baba yung Ranger Raptor mo, basta may sagap din yung Ranger Raptor. I don't know kung paano nila ginagawa yon. Pero sa tingin ko may kinalaman siya sa GPS o meron siyang sariling network. But the point is, nagana siya through data. So lagi may load ang Ranger Raptor mo, parang ganon. So anytime, pwede mo siyang i-on. Parang At yata yun, dapat may data ka. Pero dapat syempre may data kayo ha. May load. O may load. Pero yung Raptor nyo, hindi na kailangan may load. Automatic na nga yun eh. Kailangan makakonect lang kayo sa internet. Good thing yan kasi pwede nyo i-warm up yung sasakyan nyo. Tapos pagpasok nyo, malamig na yung aircon. Pwede nyo i-set yung aircon na naka-on or naka-off. Depende sa inyo. Yung in-depth nyan, maybe next time pag-usapan natin. Pero yan yung pangalawa sa pinaka nagustuhan namin dito sa Ranger Raptor. Next
Interior, tingnan nyo naman guys kung ganong kaganda yung loob nito. Kahit siguro sa mga mas mahal pa sa kanya na mga kotse, pwede mo pa rin itapat yung interior nito sa sobrang ganda. For me, wala akong nakikitang cheap dito, as in. Yun lang, yung nalagutok na ano. Yun yung kumbaga parang parang medyo cheap yung ano niya. Kasi mostly nang pwede mong hawakan dito puro leather yung feels mo. Mararamdaman mo leather siya, konti lang yung mga plastic. Okay guys, meron pa daw napansin si Dane na isa sa mga pinaka nagustuhan niya raw dito sa Ranger Raptor. Yung paddle light, yung ilaw dun sa gilid na side mirror. Tapos guys, yung violet din nito, sobrang lupit, sumusunod. Sumusunod sa galaw mo. Pag diliko ka sa kaliwa, may ilaw siya dun sa kaliwa. Tapos sa kanan, ganun din. Pag din gumagano yung sasakyan mo, nasunod din siya. Tapos all the technologies na meron tong Raptor, yung mga ADAS, mga yan. Sobrang ganda ng mga technologies na meron dito na hindi ko nag-isa-isa kasi sobrang dami. Cruise control, yan, sobrang dami. Lane keeping assist, limiter, adaptive cruise control yung meron to TPMS, and so many more. Basta sa technologies guys, isa si Ranger Raptor sa pinaka magaganda ang specs na meron. Kasi yung ibang mga pickups, wala nun, si Ranger Raptor lang ang meron. So isa talaga siya sa nasa top pagdating sa technology, isa siya sa pinaka magaganda, si Ranger Raptor. Tama, may upuan, di ba? Fully motorized na seat. Yung yung nalalagyan ng sa lower back. Ano ba yun? Lumbar support. May lumbar Sarap support. nun. Oo. Kasama din yun. Dami. Kasi hindi ko may isa-isa. Mahaba lang na haba yung video pag inisa-isa ko. Gagawa ko nga ng full review. No, comment down kung gusto nyo ng full review ng Ranger Raptor. Kung interesado kayo baka lang. Comment down kayo dyan. Raptor review. Isang mabilisan. Ayun. Napakaraming good things dito guys. As in, sobrang dami. Hindi kayo mauubusan ng napakagandang detalye dito. Tapos may ilaw pa siya dito. Yung ambient light. Pag gabi, ganda nun. Up! Nakalimutan ko pala to talaga. Ito pa pala. Yung sound system, pare. And sa mga nakapanood ng video ko sa TikTok, malamang alam nyo na kung paano timplahin ang sound system nitong Raptor Bi-Turbo. Kasi yung V6, mas maganda yun talaga. So, para sa mga naka Bi-Turbo, natimpla na natin ang sobrang ganda yung tunog nito. And I think, sobrang magagandahan kayo sa sound system nito. As in, marami na rin ako nasakyan at na-testing ng mga sasakyan, pero isa to sa pinakamaganda talaga, bukod dun sa V6. Next thing na pinaka nagustuhan namin dito, powertrain. Kasama yung makina. Pag sinabing powertrain guys, kasama dyan yung makina, transmission, differentials, 4x4 EME. The point is yung powertrain, buong powertrain. Maganda yung pagkaka-pair nung 10-speed automatic transmission dito sa makina niya na 2.0 lang pero bi-turbo. Matipid pero kung kailangan mo ng extra torque, kayang-kaya pa rin niya kasi nga 10-speed siya. Yung first gear nito, sobrang taas ng gear ratio nun. Tapos meron pa kayong 4-low na tinatawag. Ano pang torque ang hahanapin mo dito? Wala na. Tapos yung capability niya na hindi mo man 100% of the time ginagamit sa karsada, pero in case na lumubog yung gulong mo, mag-off-roading ka, magagamit mo yung 4x4 capabilities nito na wala yung mga ibang pick-up, mga 4x2, mga ganyan. May hirapan kayo kapag nag-off-roading. Parang may takot kayo. Pero pag may 4x4 kayo, goods yan. May locking differential din to sa likod. Wala to sa front, yung V6 meron, pero likod is enough. Kung hindi naman kayo hardcore na malulubog, unless yung lubog na mahihirapan na rin doon kahit may front locking differential. But the point is, meron siyang rear locking differential. Another thing na pinag-uusapan dito sa Ranger Raptor na madalas nilang ipinagsisigawan, ay sirain naman yan, hindi naman yan tatagal. Yun yung lagi nilang sinasabi. And guys to tell you the truth, sa totoo lang, bilang mekaniko din, alam naman din namin, ako na lang, ayoko man dami ng iba. Alam ko din naman yung risk ng wet timing belt. I don't know kung bakit ginawa talaga ni Ford yan, pero matagal ng technology yan, by the way. Yung unang labas ng Ranger Raptor, yung Ranger Raptor na maliit yung muka, wet timing belt na. And so far, konti pa lang yung cases na totally nasisira talaga yung timing belt. Kasi alam na nila kung paano i-prevent. Pine-prevent nila through pagpapalit ng mas maaga, ng timing belt para mas naaalagaan. Yung iba nga pinapalitan pa ng ng oil pump I don't know, pero sa tingin ko pag ako hindi ako magpapalit ng oil pump, yung mga belt lang ang papalitan ko. Kasi bakit mo agad papalitan yung oil pump? Nasira ba yung oil pump? Nagbara ba? Yun yung yun yung kumbaga parang gagawin ko dito sa akin in case. Anyways, yun nga, alam ko naman yung risk ng timing belt o wet timing belt. Mas matibay talaga yung timing chain. And kung pag-uusapan naman natin yung tahimik lang ang kumbaga ang benefit lang nung timing belt o wet timing belt yung pagiging sobrang tahimik, para sa akin kahit wag na.
Kahit mag-ano na kayo, timing chain, okay lang sa akin kahit medyo maingay yung makina. Basta importante, mas matagal. But the point is, nandito na tayo eh. Ito yung dream car mo. So yung flow, na kung ano man meron yan, halimbawa, mga bumibili ng mga supercars, mga ganyan, sports car. Sobrang mamahal niyan, hindi yan matipid. Hindi yan practical. Pero binibili pa rin nila. Reason? Kasi pangarap nila yun eh. So same goes dito sa amin. Maybe sa akin na lang pala, dito sa akin. Pangarap namin to din. Pangarap ko to matagal na. So ito yung binili ko kahit alam ko yung mga risk ng ganyan na possible na mag-fail to. Kumbaga parang failing point niya o pinakang weakness niya ay yung wet timing belt. Pero para sa akin okay lang. Prevent na lang natin na wag masira and marami din naman ang magte-testify sa inyo na Ranger Raptor users na hanggang ngayon buo pa yung sa kanila. Hindi naman nasisira. So, nasa pag-aalaga pa rin yan. Pero kung patibayan at patibayan, hindi pa rin ako makipag-argue. Mas matibay pa rin ang Toyota. Can't argue with that. Toyota pa rin para sa akin. Tough choice din yan between Toyota and Ranger Raptor. Kung pipili kayo, dalawa yan. Kasi yun yung dalawang pinaka-the best. Pipili mo ba yung reliability or comfort? The best na yan. Kasi comfort talagang iahain sa'yo ni Ford and reliability naman kay Toyota. So, pipili ka. Depende sa'yo kung anong trip mo. Si Hilux GR, can't argue with that. Matibay talaga yan, tsaka reliable. Though, napakatagtag daw talaga ng suspension o yung comfort wala. Baligtarin naman natin yan sa Ford o sa Ranger Raptor. Yun lang. Pareho silang may weakness, pareho silang may strength. But the point is, kanya-kanyang trip lang yan and alagaan natin ng maigi. Maybe ako yung magte-testify kung ito talaga isirain. Soon, abangan nyo sa mga vlogs natin. Pero so far, wala pa naman ako nagiging reklamo. Wala pa naman nagiging error. Wala pa siya nagiging sablay. Wala pa ako nakikita so far na problema na major. Maybe soon, we'll see. Talaga namang iba-vlog ko lahat. Masiraan akong transmission, vlog ko yan lahat. Pero right now, syempre, ine-enjoy namin yung mga oras at pagkakataon na ginagamit namin ito na masarap. Walang problema and sinasakyan natin yung dream car natin. Happy na ako doon. Thank you, Lord. Pero maybe I suggest kay Ford na tanggalin na yung wet belt. Alam ko, may higher purpose yan, pero not worth it. Hindi naman sobrang problema yung engine noise and vibrations, mga ganyan. Hindi naman major problem yun eh. So, maybe, balik na lang dun sa mas reliable na timing belt. Okay naman yun eh. Goods naman yun eh. Kung meron nga conversion kit eh, di ba? Conversion kit ng mga nakabay turbo. We'll see. Another thing, yung pagiging unbothered niya sa lahat ng hazard sa karsada. Malaking lubak, maliit na lubak, bumpy roads, baku-bakong roads, baliwala. Kahit saan ka dumaan. Kaya nga ito na yung kumbaga parang saan tayo pupunta, kahit saan. Dali mo yung Ranger Raptor mo, wala kang pangamba. Unlike pag may sedan ka, syempre, mababa. Yung mga crossovers, SUVs, medyo may kababaan pa yan. Pero sa Ranger Raptor, mataas. Tapos unbothered sa mga lubak-lubak. Katulad niya, no? Sobrang lubak. Oh. Tsaka tamang-tama. Para kay Dane kasi preggy, diba? Hindi siya masyadong naaalog-alog kapag Ranger Raptor yung dala namin. No, another thing, gas consumption. Fuel consumption, matipid din siya kung mahaba ang takbo, lalo na kung nakakabuelo yung 10-speed automatic transmission. Pero most of the time, bihira mo magagamit ang 10th speed gear at yung first speed gear. Madalas yan, nasa second sa arangkada mo, minsan third pa. Tapos sa daratsuhan, unless ang takbo mo ay babad ng mga 110 o 105 something, hindi mo magagamit yung 10th speed gear niya. Lagi lang siya nasa 9, unless daratsuhan o mag-upshift ka, magma-manual shifting ka gamit tong paddle shift. Anyways, may paddle shifter din to. And napakarami niyang modes. Sun, baha mode, rain mode, sobrang daming mode. Magsasawa kayo. In-depth saka na kung gusto nyong busisiin pa natin. Everything in this pickup feels premium talaga. As in, pag nakapag-drive kayo ng Ranger Raptor, baka sabihin nyo, pag sumakay kayo sa ibang pickup, parang, ba't walang ganito, but something feels kulang, parang ganito. Dito sa Ranger Raptor, so far, wala kaming hinahanap dito. Ano bang, yung request mo dito sa loob? Wala ka nang hinahanap. Pag sobrang lamig, may heater. Tama. Tapos yung aircon din nito, dual zone, pwedeng mainit sa kabila, malamig sa driver. Yun yung point. Pero sobrang lamig din. Depende sa settings nyo. Pag kasi gabi, minsan yung meron kasi mga katulad ng kotse namin. Pag yun gamit namin kapag gabi, sobrang lamig naman kahit pinakamahinang settings na. Ito naman, madali niya nakokontrol kasi talagang sumabay kung anong gusto mong temperature. climate control talaga siya. Doon sinasabi ng iba, medyo mahina daw. Pero para sa akin naman, malamig. Sobrang lamig. Hindi pa nga ito yung ceramic. Hindi pa ito naka-ceramic na tin. Pero malakas naman. Ngayon nga 23, 24 lang yung temperature. Ngayon 22 kasi kalalabas lang din namin sa establishment. Sa speed, di na kayo kukulangin.
I'm pretty sure, unless sobrang reckless mo na sa karsada, maybe kukulangin ka. Pero it takes a lot of time, yun nga, medyo sluggish siya sa unang lubog. Pero kung gusto mo, instantaneous, huwag ka na mag-upgrade ng mga nilalagay na parang piggyback, yung pampadagdag ng response, ganyan, ganto. Okay lang naman na magdagdag nun, hindi naman masama. Pero kung gusto mo instant response o mas magandang response ng makina, pumunta ka ng sport mode. Punta mo ng S. Ayan, sport mode, lagay mo dyan. Sa ganyang pamamaraan, lagi siyang galit. Yung RPM ng makina mo, hindi mabibitin. Kasi, di ba? Umungol agad yung makina. Gumanon agad. Kasi ready na siya to hagot. Nakakaikot na yung turbo mo, may buwelo. Nag-ES na si Kapwa, bumibigit ako. Kaya pag nag-ES, alam na yan, pagka ganyan. Kasi pag nilubugan mo siya, talagang mararamdaman mo agad yung response. Joke yun guys, yung S, pag pumipikit. May konting response siya. Ayun, oh. Responsive, hindi siya sluggish. Oh, hindi siya sluggish pag naka-S. Yun nga lang, parang feeling ka malakas siya sa diesel. Oo, malakas talaga siya sa diesel pag naka-S. Tapos ito pa, kagandahan ng naka-timing belt. Kahit pa sabihin mong wet, napakatahimik talaga. Sobrang tahimik ng makina na ito. Parang Naglalakad nga no? parang sedan lang siya. Sa loob sa labas, medyo maririnig mo, natural kasi diesel pa rin yan. Pero ang lakas sa'yo, no, pagka naka-S. Siyempre, normal lang, kung i-expect mo sa Raptor na from mabagal, bigla siyang bibilis, ay hindi ganun. Huwag naman ganun. Mabilis din ang acceleration niya, pero it takes a lot of time. Sa Ranger Raptor, kasi nga 10 speed, marami siyang transition from gears to gears. Palit siya ng palit ng cambio. Kaya medyo late siya kapag 0 to 50s, 60s, mga ganyan. Pero pag may buwelo na ng konti, katulad niyan, ba, ngayon mga 60s, lubugan mo ng konti, talagang biglang gagano na yun. Ayun, balik na tayo kasi ramdam ko yung RPM ng makina parang lumalaklak na lumalaklak eh. So yun lang, lahat na yun, nasabi ko na, mahaba na rin yung video natin. Marami pa akong things na siguro bubusisiin natin kapag in-depth na kasi medyo matagal ko na rin nagagamit tong Raptor eh. Kaya alam ko na yung mga baho na ito, alam ko na yung mga magagandang parts dito sa Ranger Raptor. Kung alam mo naman kung paano gumamit ng tama ng turbo, hindi ka kukulangin, promise. Kasi baka inaakala nung iba, porke may turbo o by turbo, malakas sa makina niyan. Hindi. Ang mga turbo, kailangan niya ng buwelo. Lagi yan may turbo lag. Kaya kung gusto nyo ma-feel yung turbo, RPM nyo ng konti o kaya mag-manual shifting kayo. Gamitin nyo yung paddle shift. Pag may buwelo na, mga nasa 2,000 RPM or 2,500 RPM, try mo lubugan. Baka maramdaman mo yung torque niya. Anyways, yun lang. Sana natuwa kayo sa video. Kumusta yung tambay-tambay natin dyan? Sana natuwa naman kayo sa walang patutunguhang vlog. Pero kung may gusto ko yung pag-usapan natin ng ganto-ganto lang, normalan lang, simpleng takbuhan lang, wala naman akong pake kung wala masyadong views, pero ang mahalaga ay kakaroon tayo ng connection, di ba? Comment down kung nagustuhan nyo yung gantong klase ng video, and kahit papaano gagawa natin ng mga videos na katulad nito. Kung meron kayong katanungan sa mga sasakyan, kung meron kayong gustong i-debunk natin, ayan, gagawin natin yan. So feel free to like and subscribe para mas dumami tayo na mas dumami dito. Yun lang, sana natuwa kayo sa video. Kita-kits sa susunod.